Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta pa kayong lahat? Sa pangalan ng PDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, taos puso kaming mag-anyaya kaninyo sa inyo nga makikinig sa aming programa, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangatawan upang sa ganon o malinaw na pag-iisip upang sa ganon lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan nga pag-aaralan natin ngayon, mga katotohanan na lahat nakasulat sa Biblia. At kung mayroon bang mga referensya na babasahin namin, ito ay binasa namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ito po ang aming programa ay patuloy na mapakinggan dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado. At sa Kidapawan, sa Teleradyo, sa Ronda FM, mapakinggan po ito ang programa sa oras sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. At ngayon, magkakasama po natin ang mga kapatid na mga ministro ng PEDM. Ito naman si Brother Danilo Nakwa. Ito naman yung kapatid, Brian Paderon. At ako naman yung kapatid, Arturo Saltarin. Kumusta mga ginigili naming tagapakinig, mga kapatid at mga kaibigan? Ito naman po ang inyong lingkod, Evangelista Brother Rudy Camus. Kaagapay po ninyo ngayon sa pagsaliksik ng mga katotohanang mababasa po natin sa nakasulat sa Biblia at magpaila pa po ang kasamang Evangelista. Ito naman po si Brother Jerry Villavora Mudja. Ito naman po inyong kapatid Renato Tumandan. At ito po si kapatid na Bobby Arado. At ibigay ko pa yan sa ibang ministro. Kumusta mga kapatid at mga kaibigan? Ito po yung lingkod, kapatid na Rumi Rama Camus, ay kasama sa pag-aaral ng mga katotohanan na nandoon sa banal na aklat. At sa ngayon, ibalik ko kamo kay kapatid na Hermogenes Macarayo upang talakayin ang tema. Bago po natin tatalakayin ang ating paksa o tema, babatiin po natin ang ating pinakamamahal na General President and Founder ng organisasyon ng ICAGC, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating General Secretary, Ma'am Lisa Subak. Magandang hapon po sa iyong dyan sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating Legal Counsel ng PEDM, si Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Attorney. At bago natin tatalakayin ang ating paksa, kapatid na Dani, pag-usapan muna natin ang tungkol sa PEDM. Kung ang pag-usapan natin ang PEDM, ano ba ang kalagayan ng PEDM kung ang pag-usapan natin ay ang legal na paraan? Ang PEDM, Brad Macarayo, sa palagi nating binabalita sa kanila, ay nitatag noong December 23 sa taong 2023. At ito ay na-register sa Securities and Exchange Commission noong Marso 6, 2024. At sa kasalukuyan, ang registration number nito ay 2024-0301 40032-03. Iyan ang ating status ng ating samahan na PEDM, Brad Macarayo. Opo, at ang layunin bakit na itatag ito ang PEDM upang ipalaganap ang pananalig ng mga tao sa Espiritu Santo. Ano man ang mangyari, nakalagay sa bylaws sa PEDM. Iyon ang layunin bakit itinatag naitatag ang PEDM upang may palaganap ang pananalig ng tao diyan sa Espiritu Santo. At ang mga gawain sa mga nasa loob ng PEDM, ang pagbigay tulong ng mga taong nangangailangan, sa mga taong mayroong mga karamdaman o mga sakit, sa pagbigay sa pamamagitan ng paggagamot, sa pamamagitan ng salita na ibinigay ni Master sa amin. Yun ang ginagamit po namin dahil ito ang tungkulin namin bilang kami nasa loob ng relihiyon na PEDM. At ngayon, ang tatalakayin nating paksa ay tungkol sa
saan matagpuan ng mga tao ang mga bagay sa mga panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, o lalo na mayroong mga tao gaya ng mga nasa spiritual division na mga grupo o pulutong na gusto nila ang mga bagay spiritual. Ito ang pag-usapan natin ngayon o tatalakayin natin ngayon kung sa panahon natin ngayon saan matagpuan ng mga tao ang mga bagay, lalo na sa mga salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. Sa banal na aklat, meron ba po tayong mababasa, kapatid na Dani, na mayroong binanggit na mga bagay at ang mga bagay saan po o sino po ang may hawak noon sa hindi pa dumating ang ating Panginoon Jesucristo dito sa sanlibutan ni ang panahon natin ngayon? Ayon sa mababasa natin sa aklat ng Deuteronomio, sa Kapitulo 29, versikulo 29, ito ang mababasa natin. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak, magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita sa kautusang ito. Maliwanag po na ang mga bagay na lihim na uukol sa Panginoon nating Diyos. Kung basahin ito sa Cebuano, sa King James Version, yung Panginoong Diyos ang tinutukoy ay ang ating Panginoong Jehova. Kasi mababasa sa Cebuano King James Version, kung babasahin ang Deuteronomio 29:29. Pero baka mayroong magtanong, sabihin nila, bakit sa binasa ninyong talata dyan sa Deuteronomio 29:29 walang pangalang Jehova? Ang nabasa lang, Panginoon nating Diyos. Nasa Kanya nauukol ang mga bagay na binasa sa isa sa ministro ng PDM, Danilo Nacua. Mga kapatid, ang sagot po namin, dito sa Tagalog King James Version, mayroong dalawang beses binanggit ang pangalan ng ating Panginoong Jehova. Dito sa nakasulat, sa Exodo 6:2 hanggang 3, ito ang ating mabasa. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi kaniya, ako'y si Jehova. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehova noon, ay hindi ako napakilala sa kanila. Yon ang katunayan, mga kapatid at mga kaibigan, na ang Panginoong Diyos na nasa Kanya nauukol ang mga bagay, ang Panginoong Diyos ay ang ating Panginoong Jehova. Saan pa po natin mababasa sa banal na aklat na nagbanggit sa pangalan ng ating Panginoong Jehova? Basahin ko po dito sa aklat ng mga awit, Kabanata 83, Kapitulo 83, versikulo 16, hanggang pagbasa na sa 18, ganito po ang mababasa po natin sa Biblia. Lipusin mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan upang hanapin nila ang iyong pangalan, O Panginoon. Mga pahiya sila at mga lupaypay, magpakailanman. Oo, mga pahiya sila at mga lipol, upang kanilang maalaman na ikaw lamang na ang pangalan ay Jehova ang kataas-taasan sa buong lupa. Nabasa po natin, mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoong Diyos na nasa Kanya noon nauukol ang mga bagay na makikita at mga lihim na mga bagay sa binabasa sa kapatid na ministro Danilo Tinapua, sa nabasa natin na nakasulat sa Biblia. Ngayon, ang mga bagay noon, kung mayroong mga taong maghahanap ng mga bagay noon, doon sa ating Panginoong Jehova matagpuan. Kasi hawak sa ating Panginoong Jehova ang mga bagay noon. Kung mayroong taong hahanap, kailangan lumapit siya sa ating Panginoong Jehova upang mabigyan siya ng mga bagay na nasa Kanya sa mga panahon noon. Sa nabasa natin nga nakasulat sa Biblia. Ngayon,
kung pag-usapan natin ang pagdating sa ating Panginoong Kristo dito sa sanlibutan, saan na po matagpuan ang mga bagay na noon doon sa ating Panginoong Jehova? Kung saan na matagpuan pagdating sa ating Panginoong Kristo, nasa ating Panginoong Kristo na. Dahil binigay ng Ama ang lahat ng mga bagay doon sa ating Panginoong Kristo. Mayroon ba po tayong mabasa? Mayroon. Saan po natin mabasa sa Biblia, kapatid na Art, na ang mga bagay binigay sa ating Panginoong Jehova o sa Ama doon sa kanyang anak, na ang anak ay ang ating Panginoong Kristo din. Kapatid na Makarayo, at mababasa natin dito sa Ebanghelyo ni Mateo sa kanyang Kapitulo 11, versikulo 27. Ito ang ating mababasa. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakilala sa anak kundi ang Ama, at sino may hindi nakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong ibigin pagpahayagan ng anak. Maliwanag po sa binasang talata na nakasulat sa Biblia na ang mga bagay sa pagdating sa ating nung dumating na ang ating Panginoong Kristo dito sa sanlibutan, meron siyang mga tinuturuan na mga tao, yun ang mga lingkod ng ating Panginoong Kristo. Nagsalita ang ating Panginoong Kristo, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay ng Ama sa Kanya. Sa nabasa po natin sa Biblia, ano ba ito ang mga bagay na ibinigay ng Ama sa ating Panginoong Kristo? Kung ano itong mga bagay, walang iba kundi ang kapangyarihan ang ibinigay ng ating Panginoong Jehova o Ama, ibinigay niya doon sa ating Panginoong Kristo. Saan po natin mabasa sa Biblia, kapatid na Renato? Atin lang babasahin sa Mateo, Kabanata 28, talata 18. At malapit si Jesus sa kanila, at siya'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Basahin po natin ulit sa binasa niya sa kapatid na ministro, at lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kaniyang kinausap na sinabi, ang lahat na kapamahalaan o mga bagay sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ito ang mga bagay o kapamahalaan o kapangyarihan na ibinigay ng Ama doon sa ating Panginoong Kristo. Ang tinutukoy ng mga bagay na ibinigay ng Ama ay ang kapamahalaan o kapangyarihan sa nabasa po natin na nakasulat sa banal na aklat sa sinabi ng ating Panginoong Kristo. At kung sa binasa po natin na talata sa Biblia, maliwanag po na ang ibinigay, ang kapamahalaan o yon ang sinabing mga bagay. Ang binasa King James Version, pagbasahin po ito, baka mayroong nakikinig sa programa natin at nanonood sa programa natin sa Facebook at sa PDM Universal. Bakit kapamahalaan ang nabasan dyan sa King James Version? Dito sa aklat ng ang salita ng Diyos, ganito ang nakasaad. 28:18 sa Mateo. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ito ang katunayan na ang mga bagay na ibinigay ng Ama doon sa ating Panginoong Kristo ay ang kapangyarihan o kapamahalaan. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At ngayon,
kung ang mga tao noon sa panahon ng ating Panginoon Kristo, kasi wala tayo sa panahon sa ating Panginoong Kristo. Hindi po tayo kasama ng mga apostolis na naglilingkod ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sinundan natin ang nakasulat sa banal na aklat o sa Biblia na ang mga bagay nandoon na sa ating Panginoong Kristo. Noon, nasa ating Panginoong Jehova sa Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pagdating ng ating Panginoong Kristo, dito sa sanlibutan, nasa Kanya ang lahat ng mga bagay o kapangyarihan. Kung ang tao ay hahanapin niya ang mga bagay ng Panginoong Diyos, saan ba po matagpuan? Siyempre, nasa ating Panginoong Hesus Kristo. At isa sa mga apostol ng ating Panginoong Kristo, siya ang nagbanggit na mayroong mga bagay nandun sa ating Panginoong Hesus Kristo, ang mga bagay na ibigay at ang mga bagay na nasa langit at dito sa lupa, nasa itaas at sa ibaba. Meron ba po tayong pruiba na mabasa sa Biblia, kapatid na Brian? Meron po, kapatid na Makarayo. Ayon sa aklat ng Epeso, sa Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang sa 10, sa 9 ay pinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya ay sa kanya rin. Sa 10, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin sa lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nangasa ay sang kalangitan at ang mga bagay na nangasa sa ibabaw ng lupa ay sa kanya, sinasabi ko. Ito ang katunayan na nasa ating Panginoong Hesus Kristo. Siya ang binigyan ng Panginoong Ama o Diyos na si Jehova sa mga bagay ibinigay ng Ama sa Kanya, ang mga bagay na nangasak sang kalangitan at mga bagay na nasa ibabaw ng lupa sa Kanya, sinabi ko. Sabi ni Apostol na si Pablo, ito ang sinabi niya, ayon ni Apostol na si Pablo, kung sakali ang mga tao, mayroong mga nasa spiritual division, gusto sila na matanggap nila ang mga bagay sa nabasa po natin na kasulat sa Biblia, doon nila matagpuan sa ating Panginoong Jesucristo. At nang nasa ating Panginoong Jesucristo na ang mga bagay at doon matagpuan ng tao ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ginawa niya ang pagtuturo ng mga tao. Mayroong panawagan ang ating Panginoong Jesucristo. Basahin ko po dito sa aklat ng Mateo, kabanata sa 11:28 hanggang 30 ang babasahin kong talata. Ganito ang nakasaad sa banal na aklat. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, magsiparito sa akin kayong lahat na magpapagal at bibigatang lubha, at kayo'y aking pahingihan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at magpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapanganahan ng mga kaluluwa. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo, mayroon siyang panawagan. Sabi niya, lumapit kayo sa akin at mag-aaral kayo sa akin. Tuturuan ko kayo. Anong ituturo ng ating Panginoon Jesucristo? Pagbasahin mo ang nasa 27 na talata, mababasa po natin ang mga bagay nasa ating Panginoon Jesucristo. Siya ang magtuturo. Siya ang magbibigay ng mga bagay ng mga taong makikinig sa Kanya, sa pagtuturo niya. Kasi isang guro ang ating Panginoong Jesucristo. At ang mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, binigyan niya ng mga bagay. Baka kung nandun tayo, lahat ng mga spiritual division nasa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, kailangan lalapit tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Kailangan makikinig tayo sa ating Panginoon Jesucristo upang mabigyan tayo ng mga bagay na nasa ating Panginoon Jesucristo. Kasi sa Kanya na
Ibinigay ng Ama ang mga bagay. Pero wala tayo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa panahon tayo natin ngayon. Wala tayo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon natin ngayon, saan kaya natin matagpuan ang mga bagay sa panahon natin ngayon? Ito ang dapat malalaman ng mga tao. Ito ang pakay ng mga ministro ng PDM. Bakit ipalaganap namin ang pananalig ng tao diyan sa Espiritu Santo? Dahil ang lahat ng mga bagay na binigay ng Ama doon sa ating Panginoon Jesucristo, kukunin sa Espiritu Santo. At ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, ibigay niya ang mga bagay doon sa Espiritu Santo, sa banal na Espiritu o Espiritu Santo. Mayroon ba po tayong katunayan na mabasa natin sa Biblia, kapatid na Dani? Mayroon, at ito ay mababasa natin ang pahayag sa ating Panginoong Jesucristo sa Aklat ni Juan, sa Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 15. Kayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatunayan niya kayo ng buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang mga salitain. Ang kanyang ipapahayag sa inyo, ang mga bagay ang magsisidating. Lulahatiin niya ako, sapagkat kukuha siya sa mga nasa sa akin at sa inyo'y ipapahayag. Ang lahat ng mga bagay na nasa sa Ama ay sa akin. Kaya sinabi ko na siya'y kukuha sa nasa sa akin at sa inyo'y ipapahayag. So sa mga tuwid, ang mga bagay na dati nasa Ama na binigay sa anak, ito ay kukunin ng Espiritu Santo o banal na Espiritu. Noon, ang mga bagay nasa ating Panginoong Jehova, nasa Ama. Sa pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, ang mga bagay naman nasa ating Panginoong Jesucristo na. Pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, sinabi naman niya na ang mga bagay kukunin sa Espiritu Santo. At nasa sa Espiritu Santo na ang mga bagay. Sa panahon natin ngayon, dahil wala tayo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na pinaglingkuran siya ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo kasama sa mga apostol na naglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Nasa panahon tayo natin ngayon. Wala tayo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo kasama ng mga apostol na naglingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, dapat sundin natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat sa banal na aklat. Dahil sinabi ito sa ating Panginoong Jesucristo para malalaman ng mga tao, lalo na sa mga kapatid po natin na mga spiritual division, kung saan matagpuan ang mga bagay ngayon, ang magtuturo, ang banal na Espiritu, Espiritu Santo din. Ito ang katunayan, bakit nagsisikap kami na maipangaral ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo para mabigyan namin ang mga tao, mapaliwanag namin sa pamamagitan ng programa namin ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Upang malalaman na ang mga bagay ngayon na nasa Panginoong Diyos ay nasa Espiritu Santo na. Dapat natin hahanapin ng tao, saan kaya matagpuan ang Espiritu Santo na magbibigay ng mga bagay. At hindi lang sa mga bagay ang ibigay ng Espiritu Santo. Malalaman natin sa mga susunod na mga nakasulat sa Biblia ang tutuklasin natin ngayon. Sa programa namin ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ang mga bagay nandiyan na sa Espiritu Santo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, at nagkaisa sila, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Diyan sa Espiritu Santo, saan po mababasa? Sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, sa Mateo 6, sa footnote,
mabasa po nga na ang Espiritu na ang Ama at ang Anak ay nagkaisa sila diyan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo din ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon siyang gawain ang Espiritu Santo. Noong mga panahon, balikan po natin, noong binasa nating mga talata kanina, noong ibinigay na ng Ama ang mga bagay diyan sa ating Panginoong, doon sa ating Panginoong Jesucristo, mayroong panawagan ng ating Panginoong Jesucristo, lalapit kayo sa akin, tuturuan ko kayo. Ibig sabihin, bibigyan sila ng ating Panginoong Jesucristo na ng mga bagay na nasa Kanya o lalo na sa kapangyarihan. Yon ang nabasa natin, nakasulat sa Biblia. Ngayon, nagsabi ang ating Panginoong Jesucristo, binigay niya ang mga bagay diyan sa Espiritu Santo. Ano ang gagawin ng Espiritu Santo? Ang gagawin niya, siya naman ang magtuturo ng mga tao sa mga bagay kasi nasa Kanya na ang mga bagay. Mayroon pa po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Rome, na ang isa sa mga gawain sa Espiritu Santo magtuturo sa lahat ng mga bagay. Mayroon din kapatid na Magarayo. Dito ating babasahin sa ang salita ng Diyos na nakasulat sa Juan Kabanata 14 at sa talatang 25 hanggang sa 26. Sinabi ko ang mga bagay nito habang kasama ninyo pa ako, pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalaala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Hindi ang mga ministro ng PDM ang may sabi diyan. Ang ating Panginoong Jesucristo, sino ba tayo na tatanggi o tanggihan natin ang binasa naming talata? Hindi kami ang nagsulat. Ang mga ministro ng PDM, nasa Biblia namin, binasa namin. At ang nagsabi, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng mga bagay, nandun na sa Espiritu Santo. At ang gagawin ng Espiritu Santo, dahil nasa Kanya ang mga bagay, gagawin niya ang pagtuturo ng mga tao. Masarap iisipin natin kung kabilang tayo sa mga tao na tinuturuan ng Espiritu Santo sa mga bagay. Binigyan ng Espiritu Santo sa mga bagay. Ang mga taong tinuturuan ng Espiritu Santo ay nakatanggap ng mga bagay na nasa Espiritu Santo kasi siya ang magtuturo sa mga bagay, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang ginawa namin na binanggit namin kanina na ang tatalakayin natin ngayong paksa, saan matagpuan ng mga tao ngayon ang mga bagay na nasa Panginoong Diyos. Ang sagot, nasa Espiritu Santo sa panahon natin ngayon. Makaplagan, matagpuan ng mga tao. Ito po ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Ang tanong, kung nabanggit po namin kanina, hindi lang mga bagay ang ituturo ng Espiritu Santo, mayroon pang ituturo niya at ibibigay niya. Ano ang tinutukoy namin? Na iba na ituturo ng Espiritu Santo maliban sa mga bagay. Walang iba kundi ang salita ng Panginoong Diyos na ang magbibigay ang Espiritu Santo. Hindi kami ang nagsabi, binasa lang namin ang nasa Biblia, ang nagsulat. Si Apostol na si Pablo, isa sa tagapaglingkod ng ating Panginoong Jesucristo, Apostol, si Apostol Pablo. Mayroon ba po tayong mabasa sa Biblia na nagbanggit si Apostol na si Pablo na ang Espiritu Santo siya rin ang magbigay ng mga salita? Kapatid na Rode, saan po natin mabasa sa Biblia? Mayroon po mabasa nato, kapatid na Magarayo. Ang ating basahin
ang salita ng Diyos sa Biblia. Sa Epeso, Kabanata 6, Katalata 17. Isuot ninyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin ninyo bilang espada ang salita ng Diyos sa kaloob ng banal na espiritu. Sa nabasa po sa Biblia sa Efeso 6:17, sabi ni Apostol Pablo, isuot ninyo bilang helmet ang tinanggap niyong kaligtasan at gagamitin niyong bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espiritu. Ito ang katunayan, mga kapatid o mga kapatid o mga giliw na taga pagsubaybay sa programa namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ang magbigay ng mga salita, ang Espiritu Santo, na ang ibigay na mga salita sa Espiritu Santo ini halintulad ng tabak o espada. Sa kapangyarihan sa tabak, sa salita na inihalintulad sa tabak o espada, na ibinigay ng Espiritu Santo, ang mga salita, ililigtas ang tao sa panahon sa kagutom at sa kamatayan, lalo na sa gira. O digmaan, mayroon pa po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jordan? Meron po, kapatid na Makarayo. Basahin lang po natin ang aklat sa nakasulat sa Hub, sa kanyang Kabanata 5, Tatalata 20. Ito pong nakasulat. Sa kagutom ay tutubusin kanya sa kamatayan, at sa pagdidigma ay sa kapangyarihan ng tabak. Yon ang katunayan. Maliwanag po, mga giliw namin tagapakinig sa programa namin, sa palatuntunan namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ito ang katunayan na ang sa kapangyarihan ng mga salita na ibinigay ng Espiritu Santo na inihalintulad sa tabak o espada, sa kapangyarihan nitong mga salita na ibinigay ng Espiritu Santo ay ililigtas ang tao sa nabasa po natin sa Biblia, sa kagutom at sa kamatayan at sa pagdidigma. Sa kapangyarihan ng tabak o espada na ito ang tinutukoy, ang ibinigay ng Espiritu Santo na mga salita na inihalintulad ng tabak sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Importante para sa tao, hahanapin ng tao saan nagtuturo ang Espiritu Santo o saang grupo na mga sa panahon natin ngayon na tinuturuan ng Espiritu Santo sa mga bagay, lalo na sa mga salita na ibibigay sa Espiritu Santo sa mga taong tinuturuan niya. Ang tanong, mga kapatid at mga kaibigan nga nakikinig sa programa namin at nanonood sa Facebook at sa PEDM Universal sa YouTube, meron ba po tayong mababasa sa Biblia litra por litra na ang Espiritu Santo ay tagapagligtas din? Meron. Palagi namin itong babasahin sa The Passion Translation sa Juan 14:15 hanggang 17. Ang Espiritu Santo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ay tagapagligtas ng mga tao. Siya ang ipadala ng Ama. Ang nangako ang ating Panginoong Jesucristo na ipapadala ng Ama ang Espiritu Santo dito sa sanlibutan, at sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang Espiritu Santo ay tagapagligtas sa mga tao. Kaya nga, importante para sa tao na makabilang tayo, makabilang ang tao sa mga tao na tinuturuan sa tagapagligtas sa panahon natin ngayon, na ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, walang iba kundi ang Espiritu Santo.
Ang ating Panginoon Kristo tagapagligtas din. Ang Ama tagapagligtas. Pero nagpadala sila ng ibang tagapagligtas na ang ipinadala, yung binasa natin, yung binanggit ng ating Panginoong Hesus Kristo, yun sa Juan 14:15 hanggang 17. Sabi ng ating Panginoon Kristo sa The Passion Translation, tagapagligtas ang Espiritu Santo. Kaya nga importante sa buhay po natin ang Espiritu Santo. Sa panahon natin ngayon. At ang mga taong tinuturuan ng Espiritu Santo walang iba, kundi ang kaniyang mga lingkod. Dahil ang Espiritu Santo, mayroong mga lingkod na naglilingkod sa Kanya. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Bobby, na ang Espiritu Santo mayroong tagapaglingkod dahil mayroong mga taong naglilingkod sa Espiritu Santo? Opo, Makarayo, makikita natin por litra. Makikita natin ang salita sa Diyos. Mabasa natin sa Roma. City, Roma, Capitulo 7, versikulo 6. Pero ngayon, malaya na tayo sa kautusan. Dahil malaya na tayo, namatay na tayo sa kautusan na ito, dating umalipin sa atin. Ang ating paglingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi ang bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Yun ang katunayan, mayroong mga taong naglilingkod sa bagong paglilingkod. Saan po? Diyan sa banal na Espiritu o Espiritu Santo. Sinong nagsabi? Si Apostol si Pablo, isa sa mga lingkod ng ating Panginoong Hesus Kristo. Alam ni Apostol si Pablo na ang Espiritu Santo mayroong tagapaglingkod, mayroong lingkod, mga lingkod ang Espiritu Santo. Ikabubuti para sa tao na makabilang siya sa mga taong naglilingkod sa Espiritu Santo ngayon. Dahil ang Espiritu Santo, siya ang magtuturo ng mga bagay. Dahil siya ang magtuturo, siya ang magbibigay sa mga bagay, sa mga taong naglilingkod sa Kanya, nakikinig sa Kanya. Noong siya ay magtuturo sa mga bagay, lalo na sa mga salita ng Panginoong, na ang magbigay, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Dahil nagkaisa ang Ama at ang Anak diyan sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo at ang Anak at ang Ama, sila ang nakakaalam. Paano nila tuturuan ang mga tao? Pero kung ang ating Panginoon Kristo ang pakinggan, sabi ng ating Panginoon Kristo, ang magtuturo sa lahat ng mga bagay at magbibigay sa mga salita, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Sino po tayo hindi maglilingkod sa Espiritu Santo? Kaya nga, ang ipalaganap namin na Ebanghelyo, walang iba kundi ang Ebanghelyo tungkol sa Espiritu Santo. Dahil ang ating Panginoon Kristo merong malaking kaugnayan tungkol sa kaluwasan. Dahil ang Espiritu Santo ay tagapagligtas rin. At meron siyang mga tungkulin. Anong tungkulin niya? Magbigay ng mga salita, magbigay ng mga bagay. O kayo, nakikinig sa amin, nanonood sa programa namin sa Facebook at sa PDM Universal, sa YouTube. O. Sana hindi kayo magdalawang isip. Susuriin ninyo. Ano kaya? Susuriin kaya natin ano to ang relihiyon na PDM. So, ganito mga kaibigan, hindi namin ikakahiyay ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo tagapagligtas din. At ang Espiritu Santo merong mga gawain. At alam po namin na PDM ang mga gawain ng Espiritu Santo dahil kami isa sa tinuturuan ng Espiritu Santo. Totoo po yun, mga kapatid at mga kaibigan. Kung sino ang gustong magsuri, susuriin po ninyo na makita ninyo sa screen, sa Facebook ninyo,
makita ninyo o bisan o kahit na maglantaw kayo o manunood kayo sa programa namin sa PEDM Universal, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, mababasa po sa screen. Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, na ang address PEDM Village, Purok Danao, Hasaan, Misamis Oriental. Na makita ninyo sa screen. Makikita din po ninyo. Nandoon na. So, ang susuriin natin ngayon at hahanapin natin sa Biblia, dahil mayroong mga taong tinuruan ng Espiritu Santo, binigyan niya ng mga bagay, binigyan niya ng mga salita, at nung binasa natin ang Biblia, kung sino ang mga tao na tinuturuan ng Espiritu Santo na tagapagligtas, ang mga taong naglilingkod sa Espiritu Santo. At hindi lang mga bagay ang ituturo ng Espiritu Santo o ibibigay, o ang mga salita ituturo niya o ibibigay, kahit na ang panalangin ituturo sa Espiritu Santo, dahil mayroong panalangin diyan sa Espiritu Santo. Mayroon ba po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Dani? Mayroon. Dito ay nakasulat sa aklat na Judas, ang Kapitulo 1, versikulo 20. Ngunit kayo, mga minamahal, pagtitibay ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. So, ang panalangin galing sa Espiritu Santo. Kailangan ang mga tao manalangin sa Espiritu Santo. Dahil mayroong panalangin diyan sa Espiritu Santo, ito ang katunayan, dahil ang Espiritu Santo, siya ang guro o siya ang magtuturo sa kanyang mga lingkod, siya ang magbibigay sa panalangin diyan sa kanyang mga lingkod. Dahil siya ang tagapagligtas, siya lang ang nakakaalam kung anong panalangin ang ibibigay niya sa mga lingkod niya, dahil siya ang tagapagligtas. Siya ang magbigay, o siya ang makikinig sa tuwing magdadasal ang kaniyang mga lingkod, at ang gagamitin ng mga lingkod ng Espiritu Santo ang panalangin diyan sa Espiritu Santo. Kung mayroong panalangin sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ang magbibigay. Tiyak na ang Espiritu Santo ang magbibigay sa panalangin sa kaniyang mga lingkod. Dahil siya ang nakakaalam kung anong panalangin o pagdadasal nga gagawin sa mga lingkod niya. So, ito ang dapat hahanapin ng tao. Kung mayroong magtanong sa panahon natin ngayon, saan matagpuan ang mga bagay o mga salita o ang panalangin galing sa Espiritu Santo? Inasa mga lingkod ng Espiritu Santo. Meron bang pagkakilanlan sa mga lingkod ng banal na Espiritu Santo o Espiritu Santo? Mayroon. Dahil mayroong gawain ang mga lingkod ng Espiritu Santo. Dahil noong sila'y tinuruan na ng Espiritu Santo, uutusan sila ng Espiritu Santo, kailangan mangangaral sila ng pangangaral na Ibanghilyo sa Espiritu Santo. Mayroon ba po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Art, na mayroong Ibanghilyo sa Espiritu Santo, at ang gumagawa sa pangangaral yung mga lingkod sa Espiritu Santo, dahil mayroong nangangaral ng Ibanghilyo ng Espiritu Santo? Saan po natin mababasa sa Biblia? Meron, Brad, kapatid na makarayos, dito mababasa natin sa unang sulat ni Pedro sa Kabanata 1, sa kanyang talata 12. Ito ang ating mababasa. Na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ibanghilyo, sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit,
na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamamasdan ng mga anghel. Kahit na ang mga anghel na nasa langit, ninanasang nila na tumingin ng mga tao o makita nila ang mga tao na nangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Espiritu Santo na sinugo mula sa langit sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Ito ang katunayan. Mayroong pagkakilanlan na ibinigay sa Biblia sa mga tao na naglilingkod sa Espiritu Santo dahil mayroon silang gawain. Ang mga pangangaral nila ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, nangangaral sila ng Ebanghelyo ng Espiritu Santo upang malalaman ng mga tao, para malalaman ng mga tao ang tungkol sa kaligtasan na nasa Espiritu Santo. Ipaabot nila sa mga tao na ang Espiritu Santo kailangan sa buhay natin ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon. Dahil ang Espiritu Santo isang tagapagligtas at ang Espiritu Santo siya ang magbibigay ng mga bagay dahil siya ang magtuturo. Siya ang magbibigay ng mga salita na ikaliligtas ng tao sa tagutom, sa kamatayan at sa pagdidigma. Yon ang nabasa natin na nakasulat sa Biblia. Lalo na sa panalangin, nasa Espiritu Santo din. Sino ang mayroong tungkulin, malaking tungkulin, na dapat nilang gawin ang pangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo? Ang tagapaglingkod niya ay sino? Ang katuparan, walang iba, kundi ang mga ministro ng PEDM. Dahil ito ang ginawa namin na pangangaral ngayon, ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Sa bylaws, nakatala na ang layunin sa pagtatag ng PEDM o Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated para maipalaganap ang pananalig ng mga tao dyan sa Espiritu Santo na tagapagligtas, sabi sa banal na aklat. Ito ang napapatunayan po natin na nakasulat sa Biblia. At ang isa na dapat, hindi lang mga giliw naming tagapakinig sa aming programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Hindi lang sa panalangin na dapat natin tanggapin o sa mga bagay na ibibigay ng Espiritu Santo o sa mga salita na ibibigay sa Espiritu Santo. Mayroon pang isa na may kaugnayan tungkol sa kaligtasan ng tao. Yung mabasa ninyo sa screen, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Nasa Biblia yun. Mababasa. Isaan po natin mababasa sa Biblia na mayroong tatak ng Espiritu Santo para sa katubusan ng tao o sa kaligtasan ng tao, kapatid na Renato. Mayroon mabasa natin, kapatid na Makarayo. Basahin natin sa Episo, Kabanata 4, talata 30. At huwag ninyong pighatin ang Espiritu ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Sa nabasa po sa Biblia, basahin po natin ulit mga kapatid at mga kaibigan. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya, sa Espiritu Santo. Kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Kung babasahin po ito dito sa aklat na ang salita ng Diyos sa Efeso 4:30, ganito na ang nakasaad. Ang mababasa po natin. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, ay ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos.
at siya ang katiyakan, ang Espiritu Santo, ng kaligtasan niyo pagdating sa araw. Anong araw ang tinutukoy ni Apostol na si Pablo? Sa Cebuano, sa ang pulong sa Diyos o salita ng Diyos, sa Cebuano, sa araw ng paghuhukom. Mayroong mabasa, importante para sa tao na matatakan siya ng tatak ng Espiritu Santo, na ang gumawa ng pagtatak, walang iba kundi ang Espiritu Santo, para sa kaligtasan ng tao pagdating sa araw ng paghuhukom. Dahil merong itinakda na araw ng paghukom. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Dani? Mayroon, kapatid na Makarayo. Ito yung mabasa natin sa aklat ng Kalawang Pedro sa Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang sa, ay kama natin sa 12, 7 hanggang sa 10 hanggang 12. Ito ang pahayag. Ngunit, ang kalangitan ngayon ay hindi, at ang lupa sa pamamagitan ng gayon lamang ng salita ng iniingatan talaga sa apoy na inatasan sa araw ng paghukom at sa paglipol ng mga taong masasama sa Diyos. Tatapuat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yon ay mapaparam na kasabay ng mga malalaking apoy, ugong, na ang mga bagay sa langit ay maputunaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupunaw o mapupugnaw sa ganito. Anyo ang mga pagkatao ang mararapat sa inyo na sa mga banal na pamumuhay at pamamaraan na ating hinintay ang nasa ang pagdating ng pagkaarawan ng Diyos, at dahil dito'y ang sangkalangitan na maniningas na ay mapapunaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Saan nabasa po sa nakasulat sa Biblia? Maliwanag po sa binasa sa kapatid na ministro. Ngunit ang sangkalangitan at ang lupa sa pamamagitan din ng salita, iniingatan talaga ng apoy. Itinataan ito, ang langit at ang lupa, sa araw ng paghukom, ng paglilipol sa mga taong masama. At sabi ni Apostol na si Pedro, ang langit at ang lupa ay mapupugnaw sa matinding init at masusunog at matutupok ito. Dahil sa sobrang init na makatutupok, makapupugnaw ng langit at ang lupa pagdating sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, dahil mayroong hinaharap natin na araw ng paghuhukom, kailangan po natin ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ganito ang nakasaad na nakasulat sa Biblia. Kung saan nailagay ang tatak ng Espiritu Santo, walang iba kundi nasa noo ng mga tao. Dahil diyan itatak o ilagay o isulat ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan. Pagdating sa araw ng paghuhukom, ang maliligtas ay ang mga tao na nasa noo nila ang tatak ng Espiritu Santo. Mabasa ito sa Apokalipsis
2 og 3 sa Apokalipsis na ang tatak ng Espiritu Santo diyan na isinulat sa noo ng tao, at pagdating sa araw ng paghuhukom, ang maliligtas ay ang mga tao na nasa noo nila ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan. Dahil ang buong lupa ay nasa ilalim sa sumpa ng Panginoong Diyos. Mababasa po ito sa nakasulat sa Isayas, Kabanata 24, versikulo 6, na ang buong lupa ay nangasumpungang salarin at nilalamo ng sumpa ang buong lupa, at ang mga tao ay nasusumpungang salarin at nangasusunog sila at nangagilan ang mga tao na ilang sumpa, 3 sumpa nakaraan na. Ang una at ikalawang sumpa, mayroong hinaharap ng mga tao na 3 sumpa. Ng 3 sumpa, walang iba kundi ito ang tinutukoy na mababasa sa Isayas 42:25 na ito ang gira o digmaan. Nangyari na ang unang digmaan noong September 1, 1914. At ang ikalawang digmaan, nangyari ito sa July 27. Noon ang unang digmaan sa 1914, at ang ikalawang digmaan ay nangyari sa September 1 sa 1939 hanggang 1945. Ang ikalawang digmaan. Ang hinaharap natin ngayon, walang iba kundi 3 digmaan, at ang tagapagligtas pagdating sa araw ng paghukom, sa 3 digmaan, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Kaya nga, karapat-dapat ng tao na matagpuan niya ang Espiritu Santo upang maitama ang paglilingkod niya diyan sa Espiritu Santo, at matagpuan ito sa mga tao na ang ginawa nila ang pagpangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Mga kapatid at mga kaibigan, wala naman kaming oras. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. At ito po si Brother Danilo Nakwa. Ito naman po si Brother L. Brian Impaderon. Ito naman po si Arturo Saltarin. Ito naman po si Rudy Camos. Ito naman po si Brother Jerry Villagora Amunja. Ito naman po inyong kapatid Renato Tumandan. At ito na po si Brother Bobby Arado. At ito po ang iyong lingkod, kapatid na Rumirama Camos. Pasalamat sa inyong lahat at magandang gabi. Okay kayo. Magkakasama ang pagpupuri